Hataong Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:06 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Sonny Cos mula naman sa Texas. Para maghatid ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sonny, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas at lalo pang pagpapatatag sa ugnayan nito sa ibang mga bansa ang pangunahing pakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang magiging pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin naman sa Gyeongju, City, Republic of Korea mula October 30 hanggang November 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, si sentro ang talakayan sa 21 member economies ng APEC sa Artificial Intelligence o AI, Demographic Change at Creative Industries. Nakaayon naman ito sa isinusulong ng pamahalaan ng Pilipinas. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Hataw Balita ngayon. Nakatatanggap na ng pagtuligsa ang gobyerno mula sa iba't ibang grupo dahil sa tila mabagal umano nitong pagkilos laban sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Git naman ng ilang opisyal sa minority bloc ng Kamara, makatwiran ang pagkainip ng taong bayan sa usad ng accountability. Sa gitna ito ng kakulangan ng transparency sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagmamadali naman ang pamahalaan ngunit dapat ay naaayon pa rin sa proseso ang kanilang mga gagawing hakbang. Sagot ito ng palace official sa mga nababagalan sa pagtugon ng gobyerno sa corruption scandal. So, I think justified yung pagkainip at frustration ng ating mga kababayan sa naipapakita ng ICI so far. Sasabihin ko na lang yung nararamdaman ng taong bayan, inip is real. Totoo yung pagkainip ng taong bayan kasi napakalaki nung kinuha mula sa kanilang kaban, mula sa dapat serbisyong nararamdaman at nararanasan nila. Totoo na naiinip. Insensitive sa public sentiments yung comments na wag magmadali o wag mainip. Hindi dapat mauwi sa mga palusot o mga cover-up. Dapat talaga may managot. Nagmamadali, yes, minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sana po maintindihan po nila yan. Hataw Balita ngayon. Napatunayan umano na hindi talaga pirma ng abogado ang nasa notaryo sa sinumpang salaysay ni Orly Gudeza. Batay sa findings ng resolusyon na inilabas na Executive Judge ng Manila Regional Trial Court. Kinampirma ito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa isang pahayag.
Si Gutesa ang witness na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang Setyembre at naghayag na nagdadala sila ng mali-maletang pera kina dating Congressman Elizalde Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media posts ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ang senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Batot de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang isinumiting dokumento ng dating senador. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 Ghost Project. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon, kinumpirma ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan na sangkot din sa kaso ng mga missing sabongeros ang ilang mga pulis na sinampahan ng kaso sa NAPOLCOM. Matapos ang 2 buwang investigasyon sa ilang reklamong isinampa ng mga complainant sa NAPOLCOM, 11 mga pulis ang sinampahan na ng administrative case ng komisyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na nangyari noong 2021 sa Maynila at Las Piñas. Ayon kay NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS Director Edman Pares, nakita ng probable cause para sampahan ng kaso ang naturang mga pulis. As a result of our pre-charge investigation, we found out dahil nga doon sa probability na mayroong kidnapping ang nangyari, we will be filing 2 counts of grave misconduct. At dahil po doon sa act ng grave misconduct na yon, meron po kaming ipapile din na 2 counts of conduct unbecoming of a police officer. Hataw Balita ngayon. Nasa 30,000 na mga individual ang inaasahang magtutungo sa sementeryo sa San Juan City sa Undas. Ayon kay Brian Jelly O'Helly, head ng City Tourism and Cultural Affairs Office ng lungsod, 29,000 sa mga ito ay sa San Juan City's Cemetery, habang ang iba pa ay nasa St. John the Baptist Columbary at Santuario del Santo Cristo Crypt and Columbary. Ilan sa mga ipinatutupad sa San Juan Cemetery ang estriktong oras ng pagdalaw kung saan mula alas 6 lamang ng umaga hanggang alas 12 ng umaga pwede magtagal sa loob ng sementeryo. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-overnight. Bukod dito, mayroon din isasagawang traffic rerouting upang maiwasang tumukod ang traffic, partikular sa bahagi ng Boni Serrano Avenue mula October 31st hanggang November 2. Samantala, mula October 25 hanggang November 2, 2 beses kada araw ang gagawing koleksyon ng basura sa loob ng sementeryo upang mapanatili ang kalinisan sa loob nito. Usually po ang problema lang naman po namin na meet tuwing Undas ay yung traffic at yung mobility po ng mga tao. Siyempre heavy traffic po yan. Expect heavy traffic along Boni Serrano Avenue. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad ang zero vendor policy sa Manila North Cemetery sa Undas ayon sa management nito. Ibig sabihin, pagbabawalan ng pagtitinda sa loob at labas ng sementeryo. Samantala, ayon kay Manila North Cemetery Assistant Director Anthony Tirol Iscueta, mayroon bagong 64 na mga closed circuit television o CCTV ang nakakabit sa loob nito
at gagamitin sa monitoring ng seguridad sa sementeryo. Pero hindi lang anya ito basta-basta dahil gumagamit ito ng artificial intelligence na kayang matukoy ang mukha ng tao at malaman kung mayroon itong pananagutan sa bansa. Zero vendor po outside and inside the cemetery para po malesen din po yung crowd at yun din pong mga basura. Coordinated po with the PNP, yung pong mga personality na may mga record, so yung mga wanted person, pag na-detect po yung kanilang facial feature, pwede na po namin silang ipa-approach po sa ating pong mga PNP personnel. Hataw Balita ngayon. Nasa 20,000 hanggang 30,000 na mga individual ang inaasahan magpupunta sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City sa darating na undas. Ngayong taon, maghihigpit sa seguridad ang pamunuan ng Bagbag Public Cemetery upang maiwasang maulit ang nangyaring sunog sa sementeryo noong nakaraang taon. Magkakaroon na ng inspeksyon bago pumasok sa sementeryo upang masigurong walang naipapasok na flammable materials at iba pang ipinagbabawal na gamit gaya ng sound system, alak at matutulis na bagay. Mayroon din mga security personnel mula sa mismong sementeryo at mga nakaistasyong hanay ng mga pulis mula naman sa Quezon City Police Department. Maraming pagbabago kasi gawa ng tinitignan ng check-in ng guardian, chine-check yung mga tao, inaabisuhan, huwag maulit yung nangyari niyan dahil gawa ng November 1 pa nasunog. Inaano ng mga tao sa aking paglilinis dyan, pag-aayos ng mga nakalagay na nakahabalaw doon sa dadalawin nila. Hataw Balita ngayon. Away ng mga angkan o rido sa pagitan ng dalawang lokal or local group at hindi pag-atake o siege. Ang nangyaring gulo sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan kahapon. Ayon sa Philippine Army, nagsimula ang away sa pagkamatay ng dating rebelde na nagbalik loob na sa pamahalaan na si Nadzri Azdana Tarahin, isang Islamic teacher at kagawad ng barangay Bagindan noong October 21, 2025. Base sa ulat, tinutugis na ilang taga-suporta ni Tarahin ang mga pinaniniwalaang mga salarin sa pagkamatay nito, dahilan upang tumaas ang tensyon sa lugar. Ngunit paglilinaw ng Joint Task Force o YON ang pagde-deploy ng mga tauhan na ang Philippine Army at Philippine National Police sa lugar ay para magbigay ng seguridad upang hindi na lumala ang kaguluhan. Actually, itong nangyari sa Basilan ay kumbaga clan conflict. Bale, yung mga locals of Tipo-Tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. And then, it just so happened na isa sa mga gusto nilang gantihan ay local barangay captain ng barangay ng Tipo-Tipo. Hataw Balita ngayon. Nakahandang tumulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng apektado ng gulo sa Tipo-Tipo, Basilan. Ayon sa DSWD, nakahanda silang mamahagi ng family food packs at non-food items na kailanganin o kakailanganin ng mga apektadong residente. Ligtas naman ang kanilang 14 na social worker na nasa Isabela, Basilan sa gitna ng bakbakan sa Basilan. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sonny Cos mula naman si Katy, Texas, USA. Ani mga kasambahay, kontaminado ng mapaminsalang bakterya ang kilalang Thai herbal inhaler brand na Hong Thai Formula 2. Bunsod nito, idineklara ng Food and Drug Administration ng Thailand na non-standard at hindi ligtas sa mga mamimili ang naturang produkto. Ito ang humahataw na balita ni Claire Buban.
Pinag-iingat ngayon ng Thai Food and Drug Administration ng publiko hinggil sa pagbili at paggamit ng kilalang inhaler brand na Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2. Ito ay matapos hindi pumasa sa safety standards ng ahensya ang naturang produkto. Sa pagsusuri ng Department of Medical Sciences na pag-alamang lumagpas sa inaasahang bilang ng aerobic microbial count at combined yeast o mold count ang herbal inhaler. Bukod dito, lumabas din sa resulta ng pagsusuri na ang nasabing produkto ay kontaminado ng bakteryang Clostridium spp na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Ayon sa FDA, hindi sumusunod sa pamantayan ng 2021 Purity and Quality Standards for Registered Herbal Products ng Ministry of Public Health ang nasabing produkto. Ito ay idineklarang non-standard herbal product sa ilalim ng Section 60, Subsection 2 ng Herbal Products Act BE 2562-2019. Sa ilalim ng nasabing batas, ang sino mang gumagawa ng produktong herbal na hindi sumusunod sa itinakdang pamantayan ay maaaring patawan ng parusang pagkakakulong na hindi hihigit sa 2 taon o pagmumulta na hindi hihigit sa 200,000 baht o mahigit sa 360 pesos o parehong parusa. Kabilang sa mga apektadong batch ng produktong Hong Thai ay may bilang na 000332, may manufacturing date na December 9, 2024 at expiry date na December 8, 2027. Ang Hong Thai brand ang isa sa mga pinakakilala at tinatangkilik ng maraming mamimili hindi lamang dito sa Thailand, kundi maging sa Pilipinas, kaya't nagbabala ang ahensya na maging maingat sa pagbili at paggamit nito. Claire Buban, humahataw sa Balita Ngayon. Itinalaga ni Czech Republic Peter Pavel si Andrzej Babis, leader ng partidong ANO, na nagwagi sa halalan ng parlamento ng bansa kamakailan na pamunuan ang mga talakayan sa pagbuo ng isang bagong gobyerno. Kasabay nito ang hudyat ng pagbabalik sa kapangyarihan ng dating punong ministro ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Itinalaga ni Czech President Peter Pavel si Andrzej Babis, leader ng populistang ANO Party, para pamunuan ang pagbuo ng bagong gobyerno matapos manalo ang kanyang partido sa halalan noong Oktubre 3 at 4. Kasalukuyan na nakikipagayos ang ANO sa Motorist at SPD, dalawang partidong right-wing at anti-European Union, upang bumuo ng koalisyon na may 108 sa 200 pwesto sa parlamento. Sa ngayon, tinatapos ng 3 partido ang kanilang pinagsamang programa ng pamahalaan na maaring magdulot ng mas mataas na paggasta, mas kaunting tulong sa Ukraine at mas mahigpit na pagtutol sa mga pulisiya ng EU. Ayon kay Babis, target niyang mabuo ang gobyerno bago magkalagitnaan ng Disyembre. Samantala, iginiit ng ANO na mananatiling bahagi ng EU at NATO ang bansa, habang gusto ng SPD na magkaroon ng referendum para pagdesisyonan ito. Binibigyang diin naman ni Pangulong Pavel na mahalaga ang patuloy na suporta sa Ukraine kahit tinutuligsan ni Babis ang kasalukuyang programa bilang hindi transparent. Naniniwala rin si Pavel na dapat panatilihin ng bansa ang aktibo nitong papel sa seguridad sa Europa. Bago opisyal na maitalaga bilang punong ministro, nangako si Babis na haharapin niya ang mga isyu ng conflict of interest kaugnay ng kanyang mga negosyo. Inaasahan na magiging hamon kay Babis ang pagbubuo ng koalisyon dahil sa magkakaibang pananaw ng mga partido sa mga pangunahing isyong panloob at panlabas ng bansa. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Pumasa na sa Parliament ng Australia ang 000 custodian legislation. Binibigyang kapangyarihan ng batas ang custodian na humingi ng datos mula sa telecommunications providers o telcos hinggil sa 000 performance. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Ang 000 ang pangunahing emergency telephone number sa Australia. Subalit noong Setyembre, nakaranas ng outage ang 000 service ng Optus, isa sa malalaking telco sa bansa, habang nagsasagawa ito ng system upgrade. Ang nasabing outage ay nagbunga ng 600 failed 000 calls na humantong din sa pagkamatay ng 3 katao.
Kaugnay nito, isang batas ang ipinasa ng Parliament na bumuo ng 000 custodian. Ayon kay Communications Minister Anika Wells, inaasahang susuportahan ng custodian ang epektibong paggana ng emergency system ng bansa. Panatilihin ang tiwala rito ng publiko at tiyakin na may makukuhang first responder service sa panahon ng emergency. This bill acts on the tragic lessons of past outages to the 000 system by establishing into law the powers and functions of the 000 custodian. Isa sa mga hakbang na ipatutupad ay ang pagkakaroon ng Real-Time Network Outage Register ng mga telco na isusumiti sa Australian Communications and Media Authority o ACMA. Itinaas din hanggang 30 million Australian dollars ang haharaping multa ng mga telco kapag hindi makakonekta ang kanilang customers sa 000 system. Ikinatuwa ito ng Australian Communications Consumer Action Network o ACCAN dahil sa nasasaksihang pagbaba ng tiwala ng publiko sa sistema. Samantala, isang Senate inquiry ang isasagawa sa nangyaring Optus outage. Bukod sa mga opisyal ng Optus, inaasahan ding isa sa ilalim sa investigasyon kung paano pinangangalagaan ni Minister Wells ang integridad ng buong 000 network. Danny De Lierva, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang ititigil ng Estados Unidos at Canada ang usapan ungkol sa kasunduang pangkalakalan. Ito ay bunsod ng anti-tariff ad ng Canada na hindi nagustuhan ni US President Donald Trump. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano ba ang kasulukuyang estado ng negosasyon ng US at Canada patungkol sa trade? Good afternoon, Sunny. Ipinahayag ni US President Donald Trump na ihihinto niya ang negosasyon sa kalakalan sa Canada sa malapit na hinaharap dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos ipalabas ang isang TV ad mula sa isang pamahalaang panlalawigan ng Ontario, Canada na gumagamit ng talumpati ni Ronald Reagan noong 1987 sa pambabatiko sa mga taripa. Inakusahan ni Trump ang Canada ng pagkakaroon ng labis na masamang asal at ng pakikialam sa nalalapit na kaso sa Korte Suprema ng US hingil sa legalidad ng kanyang mga pandaigdigang taripa. Patuloy pa rin ang mataas na taripa ng US sa bakal, aluminyo, troso at mga sasakyan mula sa Canada. Samantala, ipinahayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang kanyang pagkadismaya, ngunit sinabing ipagpapatuloy ng Canada ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan sa ibang mga bansa, kabilang ang China. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, bilang magkapitbahay, gaano ba kalaki ang Canadian exports na pinapadala patungo dito sa US? Oo, Sunny, Canada and US are very big trade partners. Nung nakaraang taon lang in 2024, nagtotal ng $900 billion ang trade sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya malaking talaga apekto dito sa ekonomiya ng Canada, lalo na dun sa mga key markets nga na nabanggit natin, yung aluminum, cars, etc. na industries. Kaya apektado talaga yung mga main exports ng Canada patungong US. Sunny? Alright, salamat sa update. Orling Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng United States Department of Homeland Security o DHS na mayroong tinatayang 1.6 million illegal aliens sa bansa ang nagsagawa ng self-deportation. Mahigit naman sa 500,000 ang na-deport o napalayas sa pamamagitan ng opisyal na proseso. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Inilatag ng Department of Homeland Security o DHS sa Estados Unidos ang isang estratehiya ng pagpapaalis sa bansa ng mga illegal alien. Ito ay sa pamamagitan ng self-deportation kung saan inaalok ng $1,000 at plane ticket ang bawat nagnanais na magparehistro para sa kanilang pag-alis. Ang eksaktong halaga ng perang ibinibigay sa mga taong self-deported ay hindi pa inilalathala ng buo ng DHS.
Hindi lamang isinara ng DHS, ICE at CBP ang border, kundi nagsasagawa rin ang mga ito ng mga hakbang para bigyang kahulugan ang banta nitong pag-aresto at pag-deport ng mga taong pumasok sa bansa ng iligal. Sinabi ni Tricia McLaughlin, Assistant Secretary for Public Affairs, na nagiging compliant ang mga illegal migrants at kusang umaalis sa Estados Unidos o kaya hindi na umaabot pa sa border dahil sa programang Leave Now or Face the Consequence. Ayon pa sa ulat, bumaba ng 99.99% ang paglalakbay ng mga migrante sa Darien Gap sa Panama. Inaasahang maglalabas ng karagdagang detalye ang DHS tungkol sa bilang at pamamaraang ginamit sa programang ito. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Dumalo sa ginanap na pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN si Canadian Prime Minister Mark Carney noong Lunes, October 27. Sinabi ng punong ministro na nagsimula na ang pakikipag-usap ng Canada sa Pilipinas para sa bagong trade deal o free trade deal sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Nitong Lunes, October 27, natapos ang pagbisita ni Prime Minister Mark Carney sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan dumalo rin siya sa ginanap na ASEAN Summit. Nakipag-usap din ang punong ministro sa ibang world leaders at investors upang mapagtibay ang pakikipagkalakalan, teknolohiya at pakikipagsosyo sa enerhiya. Napabilis naman ng pagbisitang ito ang negosasyon sa bagong Canada-ASEAN Free Trade Agreement na maaaring magbukas ng bagong market at pagkakataon sa mga manggagawa at negosyanteng Canadian sa Indo-Pacific region. Samantala, nagkaroon din ng bilateral meeting si Prime Minister Carney sa mga pangulo ng Laos, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Agad namang inianunsyo ng Canada at Pilipinas na plano ng simula ng dalawang bansa ang negosasyon sa bagong free trade agreement upang mabuo ito sa susunod na taon. Binigyan din rin ng dalawang bansa na sa kasalukuyan mayroong matibay na economic relationship ang Canada at Pilipinas na nakabase sa $3 bilyong na nakalaan mula sa iba't ibang produkto ng dalawang bansa, depensa at conventional at clean energy. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng libreng vibe coding workshop para sa mga kababayan natin sa Madrid, Spain. Samantala, magsasagawa naman ng Philippine Eagle Paintings exhibition sa Norway. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Singapore sa isang free webinar ng Pag-ibig Fund. Gaganapin ito sa October 31 ng alas 10 ng umaga via Zoom. Pag-usapan dito ang tungkol sa expanded pag-ibig, pambansang pabahay para sa Filipino program. Samantala, magkakaroon ng libreng vibe coding workshop sa mga overseas Filipino workers sa Madrid. Gaganapin ito sa November 2, alas 9:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa MOA Institute, Madrid. Meron lamang itong 35 slots kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PH in Spain. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Norway sa exhibition of Philippine Eagle Paintings. Gaganapin ito mula November 7 to 9 sa Street Art Norge, Vulcan 15, Oslo, Norway. Para sa kumpletong impormasyon at link para mag-register, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Norway sa facebook.com/PH in Norway. Naglabas naman ng listahan ng newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari claim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Webes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Katy, Texas, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Makakapanayam natin ngayong umaga si Ma'am Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority upang pag-usapan ang mga paghanda yung sinasagawa sa mga port areas para po sa mga kababayan nating uuwi sa kanilang probinsya. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Samonte.
Magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat po ng nakikinig, nanonood ngayon. Ma'am, ang una ko pong tanong, ano yung mga paghahanda at seguridad na ipinatutupad po ng Philippine Ports Authority para doon sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan ngayong Undas 2025? Yes, actually, mas mahigpit po yung security natin ngayon sa mga pantalan dahil inaasahan po natin na 2.2 million passengers yung dadagsa sa mga pantalan ngayon. Mas marami po ito sa 1.9 million passengers last year. So, bukod po sa mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad at syempre yung mga gumaganang x-ray machine sa baggage scanner, ay meron din po tayong canceled day off sa mga empleyado ng PPA para po sigurado na lahat ay naka-duty at lahat ay makaka-attend sa concern ng mga pasahero, especially ngayong peak season. So isa po sa mga kautusan ni PPA General Manager Jason Tiago ay magkaroon po ng sapat na naka-duty sa mga front line, especially sa mga malasakit help desk po. Ma'am Samonte, during Undas, panahon na ito, peak season ito, yung port congestion is perennial. May we know from you, ma'am, kung ano ba ang mga preparations natin dito? Dahil dito, you mentioned a while ago, 2.2 million, mas mataas ang bilang nito compared dun sa mga pasahero last year. Yes, ang pagre-ready po natin sa mga pantera natin sa passenger terminal building natin ay isang taon at hindi lang po ngayong bago mag-undas, no? So all year long po nag-prepare tayo dahil pinapalawak at pinapalaki na po itong mga passenger terminal building para hindi lang po magkakaroon ng mga siksikan at komportable yung mga pasahero pagdating ng undas. At isa po naging solusyon dyan ay yung pagdagdag ng mga seating capacity ng mga passenger terminal building and also yung pagkakaroon ng sapat ng pasilidad para po sa mga pasahero natin. Like for example po, sa ating mga pasahero, meron tayong mga facilities like prayer room, may playroom din po para sa mga bata. Meron din po tayong mga facilities like all-gender restroom. So, lahat po yan ay in preparation para sa mga ganitong pagkakataon like peak season, gaya po ng undas at sa lahat po ng holidays at mga mataong pantalan or mataong araw para sa mga pantalan. Ano po bang ipinatutupad na special schedule o dagdag na biyahe sa mga pantalano pang ma-accommodate ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya? Sa madaling salita, let's say for example, nagkulang yung barko, definitely magkukos yan ng delay. I want to find out now kung mayroon po kayong mga preparations para dito, ma'am. Yes, that's correct po. Actually, like for example, dito sa Batangas Port, no? So kung dati po 40 to 45 yung mga bumabiyahe na ship o yung mga barko. Ngayon po, merong bumabiyahe na 50 to 55 na vessels. Ibig sabihin po talagang mas marami yung mga barko na bumabiyahe ngayon dahil rin po sa koordinasyon ng maritime agencies like for example PPA, Marina at saka po ng PCG. This is of course to cater the amount of passengers now po. Experience niyo po, ma'am, dito sa Philippine Ports Authority, ano yung mga factors na pwedeng mag-cause ng delay doon sa travel ng ating mga pasahero? At paano nyo ito na-address? Kung ito na-experience nyo before, can we expect that it will not happen this time? Yes po. Isa sa mga nagiging delay before, mga factors kung bakit nagkakaroon ng delay before is kapag may masamang panahon. So, yun lamang po ang mga nagiging dahilan. No? So, ngayon po, hopefully wala tayong nakikita na paparating na sama ng panahon dahil if ever po, yun ang nagiging malaking factor kaya nagkakaroon ng mga stranded o kaya canceled na biyahe. So, with that po, ang PPA naman ay handa. Like for example, naka-preposition na yung mga food packs at saka yung mga food items and hot meals sakali mo magkaroon ng cancellation or suspension dahil sa sama ng panahon. At tayo po'y nakaantabay lang sa abiso ng Philippine Coast Guard kung maaring lumayag, no? At tayo po ay
tumatalima sa kanilang assessment kung okay ba ang karagatan. Okay, Ma'am Samonte, apart from the passengers, mayroon din tayong binabantayan syempre yung mga bagahe nila. Paano rin po ninyo na-handle ito? Di ba po, yung mga kababayan natin na umuwi, may dala-dala yan ng mga bagahe. So ano din yung preparations ninyo dito para hindi rin ito mag-cause ng delay sa kanilang travel? Yes, yung mga kababayan po natin, actually allowed naman yung mga malalaking dala nila. Usually kapag ganito talaga nag-travel sila sa barko, malalaki yung kanilang mga bitbit dahil ito yung pagkakataon nila para makauwi. And kumbaga mas relax yung ating rules pagdating sa mga malalaking bitbitin, no po, kumpara kung mag-airplane yung mga kababayan natin. Ang ating lang pong paalala, syempre, wag pong magdala ng yung mga pwedeng sumabog. Like for example po, kasi ngayon may mga monitoring tayo na meron pa ring dala ng mga butane o yung mga portable gas or kalan na maaari pong sumabog sa kalagitnaan ng biyahe sa dagat. So, babawal po yan at saka makokonfiska lang po. So, kung magdadala po sila ng mga pang-picnic material, siguraduhin po na hindi siya flammable and lahat po yan makokonfiska. Like for example, now, meron kaming mga nakumpiska ng mga lighter saka mga butane na naisdalin patawid ng ilang mga isla. Pero hindi po yan papayagan dahil delikado po yan. Okay. How's your coordination, ma'am, with the Maritime Authority at ganun din sa mga shipping lines? The reason why I'm asking this, di ba po, mayroon kasi mga balita before na may yung mga nagtitake advantage na pwede magtaas ng pamasahe. Have you encountered this at anong mga pamamaraan para ma-address ito ng inyong tanggapan? Pagdating po sa taas pasahe, actually, ang responsible po dyan ay yung mga shipping lines under po ng Marina. So, sa amin po sa PPA, ang pwede lang po naming galawin ay yung terminal fee. No? Bagamat sa amin po sa terminal fee, wala po tayong pagtataas hanggang matapos ng taon. So, tuloy-tuloy po yung terminal fee na presyo sa mga passenger terminal building at mga pantalan. So, dito naman po sa coordination with other maritime agencies na wag magtaas ng pamasahe ay tuloy-tuloy naman po at if ever nag-uusap naman po ang bawat maritime agency na hindi muna ngayon ang panahon para magtaas ng pamasahe. At this point, ma'am, baka mayroon pa kayong mga important announcement and reminders na hindi po natin natanong sa inyo pong pagkakataon, Ma'am Samonte. Yes, maraming salamat po. Sa ating po mga kababayan na hindi pa rin nakakabook ng kanilang mga biyahe, mas maganda po kung makabook na sila online bago pa man magtungo sa pantalan. Kasi usually po ang nangyayari, nagkakaroon ng mahaba pila dito po sa pagbili ng ticket sa ticketing booth. Bagamat may mabibili naman po na ticket dito sa ating mga pantalan, mas maganda pa rin kung meron po silang na-book na online para sure na po yung kanilang slot bago magtungo sa pantalan. And of course, tayo po yung nagpapaalala din na magdala ng mask dahil sa marami pong mga tao talaga ngayon sa pantalan. So, hindi po natin masasabi at mas maganda rin kung mag-ingat. Though hindi naman required ang mask, pero meron po kasing usong sakit ngayon, no, yung influenza. So, mas maganda po kung protektado tayo. And magdala po kayo ng water bottles to stay hydrated, lalo na po kung mahaba ang biyahe. Meron po tayong mga water refilling station and charging station sa ating mga terminal building para kayang-kaya po dyan mag-charge habang nag-aantay ng mga biyahe. So, yun lamang po ang ating mga paalala. Panguna po ni Kuya Daniel Lason. Maraming salamat, Ma'am Eunice, for taking our call. Si Ma'am Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Magandang umaga and keep safe. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat, especially po yung mga magta-travel pa po. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagsagawa ng assessment at audit ang Department of Energy at composite team ng energy sector. Ito ay matapos ipaabot ni Governor Joseph Kua Azanzan kay DOE Secretary Sharon Garin ang isyu ng mataas na presyo ng kuryente sa Catanduanes. Si Dan Hersalia, Huma Hataw.
Nagtungo sa lalawigan ng Catanduanes ang Department of Energy kasama ang mga miyembro ng composite team upang isagawa ang assessment at audit sa electric cooperative at power supplier sa lalawigan. Kaugnay ito ng reklamong ipinaabot ni Governor Patrick Alain Azanza kay DOE Secretary Sharon Garin at Attorney Saturnino Juan ukol sa mataas na presyo ng kuryente sa lalawigan na umaabot sa 17 pesos kilowatt per hour. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, mangangalap sila ng datos at impormasyon para sa pagpapabuti ng serbisyo ng kuryente sa lalawigan. So hopefully po, yung 3 days namin na nandito, 4 days to some, ay makakuha kami ng sapat na information at mga data para po magkaroon kami ng isang magandang assessment at magkaroon po kami ng tinatawag natin resolution para ma-improve ang services po ng electricity dito sa Catanduanes. Dagdag pa ni Marasigan, susuriin din nila ang mga planta, linya at iba pang pasilidad sa generation, transmission at distribution upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa regulasyon ng DOE. Kasama sa composite team ang mga kinatawan mula sa DOE, Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, National Power Corporation at National Transmission Corporation. Bago bumalik sa Maynila, magkakaroon sila ng exit conference upang ilahad ang mga natuklasan at rekomendasyon sa suliranin sa kuryente. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Dan Hercelia. Samantala, nasira ang ilang bahagi ng mga coral reef sa baybayin ng Siquijor matapos sumadsad na isang roll-on, roll-off o Roro vessel noong weekend. Bagaman walang nangyaring oil spill, patuloy namang minamonitor ng Coast Guard ang sitwasyon upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa karagatan. Si Alan Manansala, humahataw. Walang naitalang oil spill ngunit nasira ang ilang bahagi ng coral reef matapos sumadsad ang isang roll-on roll-off o Roro vessel sa baybayin ng Larena, Siquijor ayon sa Philippine Coast Guard kahapon. Ayon kay Lieutenant Riza Henebleza, bagong talagang commander ng Coast Guard Station Siquijor, mahigpit nilang minomonitor ang MV Light Ferry 10 upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa karagatan. Dagdag pa niya, nakaantabay ang mga tauhan ng Coast Guard at handang mag-deploy ng oil spill booms sakaling kailanganin upang maiwasan ang polusyon sa dagat. Ang MV Light Ferry 10 ay mula sa Tagbiliran, Bohol at patungo sana sa Plaridel, Misamis Occidental via Larena noong October 25. Nang ito ay sumadsad malapit sa pantalan ng Larena bago maghating gabi. Ligtas na nailikas ang lahat ng 359 na pasahero at 45 crew members matapos ang insidente. Ayon kay Hinebleza, 250 sa mga pasahero ay patungo sana sa Plaridel habang ang iba ay ibababa sa Siquijor. Ilan ay nakabiyahe na habang 45 pa ang stranded dahil may mga kargamentong naiwan sa barko. Nagbibigay naman ng pagkain at iba pang pangangailangan ang Light Shipping Corporation, may-ari ng Light Ferries, sa mga stranded na pasahero. Samantala, nabigo ang unang pagtatangka na palutangin ang Roro vessel noong Lunes ng hating gabi matapos hilahin ng tugboat ng halos 5 hanggang 10 metro. Muling susubukan na ma-refloat ang barko simula Martes ng hating gabi kapag mataas na ang tubig. Ayon pa kay Hinebleza, nagsumiti na rin ng marine protest ang kumpanya sa Maritime Industry Authority o Marina kaugnay ng insidente alinsunod sa batas. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Samantala, patuloy na umaangat at nagtatagumpay sa karera ang OPM, ang bandang Letters from June. Ito ay matapos na mapasama sa mga nominado sa 38 Awit Awards na isa sa mga prestihiyosong parangal sa industriya ng musika sa bansa. Si Mia Alonzo, humahataw. Nominado sa 38 Awit Awards ang OPM band na Letters from June, isa sa mga pinaka-prestihiyosong award-giving bodies sa industriya ng musika sa bansa.
kasama ang grupo sa People's Voice category na pinangungunahan ng Vibe PH. Isang patunay ng patuloy na pagtaas ng kanilang popularidad sa larangan ng OPM. Itinuring ito ng banda bilang isang malaking tagumpay matapos silang makilala sa kanilang makabagbag damdaming mga awitin at relatable na mga songwriting. For us to hear and to learn that we were part of that award with not just one nomination but 3 nominations, it's just grabe, sobrang whirlwind of emotions po talaga. Up until now, we're still, it's in cloud 9 pa rin. Hindi pa rin po kami makapaniwala. Malaki rin ang pasasalamat ng Letters from June sa kanilang mga taga-suporta, lalo na sa fandom na tinatawag na Junes sa patuloy na pagsuporta sa kanilang musika. Sa harap ng papalapit na milestone, muling nanawagan ng suporta ang banda sa kanilang mga fans. Posted po sa social media accounts namin on how to vote. You guys need to click a link dun po sa post po namin. And then, when we redirect po kayo sa website ng Vibe, and you guys would be able to vote for us there and alongside other artists as well. Upang makaboto, pumunta lamang sa vibeph.tv, piliin ang Awit Awards tab at hanapin ang favorite new group artist o breakthrough artist category. Piliin ang Letters from June at komplituhin ang transaksyon para makaboto. Para po sa inyong lahat to, it's not just for us, and just we'll make sure that no matter what happens, win or lose, we will take this opportunity to better ourselves and to provide more quality music and stuff for our fans and for everyone to enjoy. Kaya naman, bisitahin ang vibeph.tv at suportahan ang pag-usbong ng bagong henerasyon ng OPM. Makibahagi sa pagpili ng susunod na yugto ng musikang Pilipino. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Mia Alonso. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes 9:10. Anumang nasumpungang gawain ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na inyong pinaparunan. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Oktubre, 2025. No more bate. Sabi ni Adet, no more time, Adet. Thank you very much. Maraming salamat. Carl, thank you. Marvin, maraming salamat. Attorney Ruth, good morning po. BP Ruth, magandang umaga. Attorney Mel, and of course, sa inyong lahat. Sa lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.